kailan lalabas dahil nga ghost update lang ito na tinatawag. Yun pala yung ghost update, no? Magsisend ng email, pero pag pumunta ka sa GCK mo, wala naman siyang masyadong, wala ka nang makikita kung anong update. Hi guys! Welcome to Jill in Can. So ngayon galing kami ng Edmonton Public Library kasi kumuha yung aking eldest ng public library para sa school niya. Kailangan daw nila. So, nag-sign up siya online. Kinuha lang niya yung actual card para maging available siya or pwede niyang magamit anytime, anywhere at walang limit yon. So, medyo mahigpit lang yung nagbigay ng card kasi hinahanapan siya ng proof of billing, proof of address under her name. Eh sabi ko, wala pa kasi dependent ko siya and student permit pa lang. Pero sabi niya, yeah, but how is she gonna vote? Or she's an adult because nga ito ay 19 years old na yung aking anak. So pero kasi syempre, paano naman siya magvo-vote dito? Wala naman silang ano, 'di ba? At saka nakatira naman sila sa akin. So, wala namang, paano yun? Anyway, so, hinayaan na lang niya, binigay na lang din niya yung card. Wala naman siya magagawa. Yun, so may card na yung aking anak na public library. So, ganito yung itsura nun, guys. Libre lang yan mag-sign up dito. So, ito yung maliit na pwede ko nang gamitin. So, handy lang siya. Pero, yung malaking card niya, nasa wallet. So, pero ito, madali lang siya. So, nandito yung barcode and number para pag kailangan magbaborrow ng book. So, ganun lang. Yun, tapos, yun, and then, yun lang guys, at happy Monday to everyone. Meron tayong mga good news na ibabalita sa inyo. See you in a while. So, ito na nga guys, ay after work. Hindi ko na video kasi habang nagda-drive ako, tinawagan ako ni Chris at inantay na lang nila ako sa baba dahil maaga pa naman. Din-drive niya yung sarili niya papunta dito sa terminal ng bus. Tapos kasama ko yung aking eldest at pumunta nga kami ng public library para magkaroon siya ng sarili niyang library card dito sa Edmonton. So ngayon, hindi pa tayo tapos sa ating mga errands. Hindi pa ako nakaka-uwi. Pupunta naman tayo sa Dollarama or the dollar store. So may kailangan namang blue paper yung aking anak dahil sa isa niyang ano yon, school display na kailangan niyang gawin for her club. So kailangan natin ng material para sa kanya. At ngayon ay anong oras na? It's 6 o'clock in the evening. Medyo malamig sa labas pero hindi naman, okay lang. Pero kaninang umaga ay sobrang malamig kaya medyo sinipon tayo kasi parang kulang yung suot natin. Pero kasi nga sa umaga sobrang lamig, tas sa gabi or sa pahapon ay umiinit na. So medyo nag-iiba-iba na yung panahon dahil officially today is fall. Pakisabi po kung totoo bang fall na ngayon, baka sabihin na naman ay mali, hindi pa fall today. Today is September 22. At meron tayong good news para sa inyo guys. See you later! We're here in Millwoods Town Center. Yay! Ito tayo. Millwoods Town Center. Ito yung Dollarama.
na ako. Yummy. Let's go home now. Ito na yung cartolina. So, nandito na tayo sa bahay at nandito ako ngayon sa kwarto ng isang anak ko. Pinaalis ko muna siya para ako muna pipwesto. Dahil doon sa room namin, nandoon si Celestia, medyo magulo at nanonood kasi siya. So, buti na lang may isang room na pwedeng may konting umalis. So, ito yung computer ng asawa ko. At ngayon wala dahil nga siya ay pumunta sa Calgary. At guys, tingnan natin, no. Mag-8 o'clock na. At ganito siya, mahangin na, fall na, yung mga leaves na yan. So, medyo madilim na kasi, pero nag-yellow na yung mga leaves niya at marami nang nahulog dun sa baba. Ayan. So, ang gusto ko palang i-share sa inyo ngayon, guys, ay last Thursday ay nakatanggap kami ng letter from the school ng isang anak ko, yung specifically yung bunso namin, si Celestia. So, yung letter na natanggap namin is asking for the official letter ng aming work permit, yung validity, dahil syempre, nung natanggap namin yung initial na binigay ng IRCC after mag-submit ng application for PGWP, yung binigay sa aking expiration is only until October 2025 this year. So, itong year lang. Pero yung sa asawa ko ay May 2026. So, 1 year. Pero, dahil sila, ang mga anak ko ay dependent sa akin. So, nagpa-follow sila sa aking expiration. So, hinihingi na, pero sabi naman ng school, merong IRCC tracker na kung saan pwedeng makita kung ano na yung status ng ating application. Nag-try naman akong i-click yung link na yon, pero parang web form din siya, kaya lang ayaw lumabas, so hindi ko masundan. Tapos, sabi ko, paano kaya to? Sabi kasi urgent, kailangan na daw nila ng, na may maipakita kaming papel. Kaya, iniisip ko kung paano kaya ito, hindi ko pa maasikaso. So, that was Thursday, and then Friday, pinalipas ko muna. Tapos, guess what, guys? Nung Saturday, it's the birthday of my middle child. So, birthday ng aming middle child, that was September 20. She turned 16 years old. So, happy birthday sa aking third child. At it was just a simple celebration na dito lang kami sa bahay and in-invite yung isang BFF niya. At after nun ay pumunta lang kami sa mall at sinamahan sila, pero sabi niya, you can just go to the mall, pero doon lang daw kami, hindi kami parang buntot. So, ayun. So, kasama namin sila. Pero, during that day, guys, ay isang magandang pangyayari din naman isang balita din naman ang natanggap namin. So, nagkaroon ng update sa aking email. Ito yung tinatawag na ghost update, no? So, nakatanggap ako ng ghost update sa aking email. Pag-click ko, wala namang lumabas na message doon sa GCKey account ko. Wala naman akong nakita. So, that was morning. Pero, in-inform ko yung aking mga classmates. So, shout out sa aking mga classmates na na-inform ko. You know who you are. At, ayun, so, na-inform ko naman na umaga na may ghost update pero walang lumabas. So, after nung hapon, ay meron nang dumating na letter. Ang tawag dito ay correspondence letter. So, ibig sabihin, bini-verify niya or kino-confirm niya yung validity ng aming biometrics, no? So, yung bagong expiration ng aming biometrics. At ito naman ay good news na natanggap namin yung correspondence letter kasi usually, guys, ang kasunod na nito
ay approval. So, inantay namin yung approval kung kailan lalabas dahil nga ghost update lang ito na tinatawag. Yun pala yung ghost update, no? Magsisend ng email, pero pag pumunta ka sa GCKey mo, wala naman siyang wala ka nang makikita kung anong update. Pero may nakalagay na new, pero wala talaga siyang bagong letter na nakalagay. Pero yun nga, after a few hours siguro nung hapon, ay may correspondence letter na ang bawat isa sa amin. So, ibig sabihin ay nabuksan na yung account namin na under na ng review. So, sinabi na under na ng review. So, ang ganda, no? September 20 pa. And then, Sunday, dumating naman yung Sunday, chinecheck ko, ay wala pa ring update. At buong mag-araw ng Sunday. So, sabi namin siguro kasi, weekend, Saturday, Sunday, walang work, napagod sila sa papers namin, ang dami namin, kasi lagi na lang ako nagwe-web form. Minsan nakakalito yung mga papeles namin, dahil nga madami kami. So, baka nag-break muna sila sa amin. Tapos, by Monday, today, di muna ako nag-check kasi inaantay ko sa email na may magsisend ng email ng information na merong sinend ganyan. So, wala pa din. Sabi ko, whole day nag-antay ako. Wala naman nag-i-email sa akin. And then, yung classmate ko, sabi niya, baka meron na yan nung uwian na, nung mga 4:30. Uwian ko na. Nag-message naman ulit yung classmate ko, baka meron na yan. I-check mo dun sa mismong account mo sa GCKey. So, dahil wala namang email, dumiretso na ako sa GCKey account ko. And, lo and behold, may approval na kami, guys! Yan. So, natanggap na nga namin ngayon, September 2022, ang approval ng aming PGWP. So, meron na tayong post-graduation work permit. Yay! At ito nga ay good for 3 years. So, family of 7. Yun nga lang guys, may konti tayong sablay. Yan. So, ang pagtingin ko sa mga expiration date is 2028 except for 2. So, yung aking dalawang eldest ay 2026. Ibig sabihin, 1 year lang yung kanilang extension. So, 1 year lang yung study permit na binigay sa kanila. So, 2026 mag-expire na. Lahat kami ay 2028. So, sila yung sinasabi namin na 18 and 19. And then, tinanong ko yung classmate ko na merong 20 years old na 3 years naman yung binigay sa kanila, pero bakit sa amin ganun? So, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, pero first thing in the morning, tatawag ako sa IRCC dahil nga office hours din kasi yan. Hindi naman sila yung may hotline na 24/7. So, office hours pa din yan. Tapos, syempre, maraming tumatawag. So, hindi ko rin alam kung sana makakontak ako kasi may working hours ko din yun. At titingnan ko kung ano yung magiging sagot, pero kung hindi ay siguro magtanong-tanong pa rin ako kung ano yung dapat kong gawin kasi nag-send kami ng proof of education nila na enrolled sila for this year. And silang dalawa, lahat sila may mga proof of enrollment for this year. At yung classmate ko naman na may 20 years old, wala nga siyang sinabit na about school or anything. Wala nga rin siyang proof of funds na sinabit, ganyan. So, hindi ko alam kung ano yung kulang or ano yung mali. So, sana ay na-overlook lang nila or nagkaroon lang sila ng misjudgment or maling judgment, ganyan. Siguro, pero kung meron kayong mga experience tungkol dito, kung may nabalitaan ba kayo sa ganitong situation, please comment down below. At kung may maisa-suggest ba kayo, ano kaya yung pwede namin gawin? Sabi nila, pwede mo namang ipa-extend yan after, so kung by next year, gano'n. Pero syempre, dapat ay 3 years yon kasi syempre pare-parehas kami, sabay-sabay naman kami dumating. No? So sinasabi naman nila na kasi 18 above na. Pero yun nga, bakit yung classmate ko na may 20 years old ay nakuha naman niya yung 3 years para sa kanyang anak? Why not us, diba? Ayun, so yun lang guys, pero good news pa din yun dahil
may PGWP na tayo, we can move on. But, ibig sabihin na nun, ay 3 years starts from now. So, we have to work out our PR dahil 3 years yung kailangan natin. Ito lang yung bibigay sa atin. So, no more extension unless we have other plans or other ways for an extended time if we need more time. So, pero syempre, hinahabol nga natin yung age ng ating mga panganay. Kaya, kailangan nating simulan ngayon. At simulan na rin natin ang ating French journey. Yan, kasabay na yan. So, sabay-sabay na yan, no? Try natin, tingnan natin yung ating pathway dito. At sa pagiging ECE din, yung Early Childhood Educator. So, pinag-isipan na rin namin ng asawa ko kung ano talaga yung magiging pathway namin. Dahil, yung Alberta Opportunity Stream ay, it's good if you are graduate here. Pero dapat, kung ano yung graduate mo dito, yun din yung work mo should be related to the program that you have studied. So, like ako, ECE ako ngayon, disability studies ako, so hindi siya pwede under the AOS or the Alberta Opportunity Stream. So, hindi siya pwede. So, yun lang guys, pero meron pa mga ibang bagay tungkol doon, but maybe we will discuss further sa ibang vlog natin. At yun, so yun lang muna guys, pero yun nga, so pinagpaplanuhan na natin. We are on the way to our pathway, kung anong pathway tayo, pero sana yun, maganda pa rin yung kalabasan. Especially, maayos din muna natin to guys, yung sa aking dalawang anak, para tuloy-tuloy na tayo. Yun lang guys, thank you for watching, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated sa mga milestones ng buhay natin dito sa Canada. At thank you for watching, see you in my next vlog. Bye! Oh, bunny, bunny. Come to me.